Hallelujah! Good evening! Good evening po sa inyong lahat, sa aking lahat ng mga kapatiran. Magandang gabi po sa inyong muli at we are so blessed and thankful talaga po. God is good all the time. Hallelujah! Andito na naman po muli ang inyong lingkod para mag-share, para magpatuloy ang pag-share ng word ni Lord at para sumunod sa mga salita niya. Hallelujah! And I'm so thankful sa another opportunity na naman po na binigay ni Lord sa atin. Hallelujah! Bait ni Lord, ano? Napakabait po ng ating Diyos. Talagang siya po ang ating kakapitan. Siya ang ating stronghold, no? I'm so excited again sa another word, another passage o another message na binigay ni Lord. Hallelujah! Talaga pong God is good. Marami po siyang binibigay sa aking mga message na hinahold ko. Kung ano man po sabihin niya, sinusulat. That is really na obeying. Obey. Well, anyway, kung ready na po kayo, I'm so blessed na po talaga na excited ako na mag-pray na po tayo, okay? Pray na po tayo at magpasalamat tayo kay Lord sa muli sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We welcome you, Father God. Tonight, O Lord God. Dito sa middle namin, Father God, we welcome you, O Lord. And we're so blessed and thankful, Father God, kasi ikaw ang aming kasama sa araw-araw ng aming pamumuhay. Ikaw ang aming Diyos na buhay na aming kinakapitan, na hindi kami mabubuwag. You are our strong foundation, O Lord God. Lord, thank you po so much, O Lord God. At muli, sa gabing ito, magkakasama-sama po kami magkakapatid sa iyong mga anak. Kami po ay magkakapatid kay Kristo. And thank you, Father God, for this time of opportunity again na makapag-share po ng iyong salita, O Lord God. And Lord, gamitin mo lang po ang aking bibig sa pagbigay ng iyong mensahe na ikaw po ang manguna, O Lord God. Ikaw po ang mag-change kung kung gustong palitan, O Lord God. But Lord, Holy Spirit, I'm asking you that be with us, Father God. Kasama ka po namin sa luping ito, O Lord God, at pag-aaral namin, manamnam namin, O Lord God, at ma-feel namin talaga ang presensya mo, Father God. And I'm asking for wisdom, O Lord God, and understanding sa iyong salita, O Lord God, sa word mo, Father God. Lord, bless us, O Lord God. Give us an ears na maintindihan namin, O Lord God, ang iyong salita. At Lord, I'm asking for cleanliness. Linisin mo po ang bawat isa sa amin na narito, O Lord God, na makikinig at magnanamnam ng iyong salita, Father God. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isip, at kung ano man po, Father God, ang nangyari sa maghapong ito, O Lord God, alisin po namin dahil ikaw po ang kasama namin sa gabi ito. Thank you, Father God, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah po talaga. Bait ni Lord, ano? Ang ating pong ang introduction ko po sa our home is where we seek. Hinahanap natin ang ating bahay, ang ating shelter, ang ating security, no? Our foundation, a stronghold of our heart, no? And it's a firm foundation of faith. Amen. Ang title po natin ngayong gabi is a strong foundation. No? What is foundation? Ano po ba ang foundation? Ang foundation po is if we had a good or right foundation, it's make us strong. Di po ba? Nagiging matatag tayo pag ang foundation natin is matatag din. Amen. And better equipped sa ating mga buhay, lalo na po pag may mga challenge na dumarating sa ating buhay. Life is not easy. Hindi po napakadali.
ng mamuhay, it's always something going on. But if we have a firm yung matigas na foundations of faith, paniniwala, it's a kind of relationship. Yan po ay sa relationship natin sa ating Diyos, kay Jesus, kay Jesus. We're so much stronger to handle at malampasan natin ang alinmang comfort, trial, o anything that comes our way. Makakaya po natin yan. Basta kasama natin ang Diyos. Amen? Amen po, amen. Pwede din po natin ihahin tulad ang stronghold po natin sa bato. Ang bato po is, di ba, matigas. Pag binato ka nga, bukol. Di po ba? Ngayon, kung ang ating stronghold, halimbawa, nagtayo tayo ng bahay. Meron po yan sa Bible na nagtayo ka ng bahay, ang stronghold mo is yung meron kang foundation. Kasi pag nagtatayo po ng bahay, hindi lang po basta nagtayo ka ng poste, lagyan mo ng sahig, tapos lagyan mo ng siding, bubong. Hindi po ganoon ang pagtatayo ng bahay. Ang pagtatayo po, gagawa ka muna ng foundation, no? Magandang foundation niya. Kailangan strong. Kailangan yung, what you call that? Yung semento na foundation po, kailangan matibay siya. May mga ano pa nga po sa, yung may mga string pa po na nakakapit do sa pa nga po tawag doon. Yung may tawag po doon Pag naalala ko, sasabihin ko po sa inyo. Semento. Yung po semento na yon magiging strong foundation po yon. So, may mga bato rin po doon. So, it means to say na ang bato is talagang pwedeng panghawakan, pwedeng gawin nating foundation. Yung pwede nating maging kalakasan. Ano po? At ang bato po is talagang, sabi ko nga po, matigas na bato na hindi basta natitibag po. No? Meron din pong foundation sa pag-build ng bahay. Kagaya po ng sabi ko, mga houses po na magaganda, no? Minsan po, binid na lang po ng nilagyan lang po ng mga, what you call that, tinayo nga lang po ng ganun. Parang 4 na poste lang po, tinayo. Pero mas maganda po, pag itinayo ang isang bahay, talagang gagawa ka ng mas firm foundation na ilalagay mo sa magandang foundation yung bahay. Kasi para kahit anuman po ang dumating, it's in a good shape po siya. Pero may mga bahay po na sometimes maganda sa labas. Akala po natin isa strong foundation na po siya, pero pagdating po sa loob ng bahay, may mga crack. Yung may mga nabibiyak-biyak po na ready to fall down na po, na pwede anytime na lumindol po o humangin na malakas o mag-tsunami, giba po agad yun. Kasi hindi po siya nakatayo sa magandang sa foundation po, hindi siya solid na foundation po. Sa ating mga buhay, ano po ang strong foundation natin? Ano po? Ang strong foundation po natin is yung mga salita ng Diyos. Yan po ang pinaka-strong foundation natin, ang salita ng Diyos. Ano po? At sa atin din po mga buhay, marami po sometimes, nakagaya nga po nung sabi ko nung isang message na God is above the storm. Ano po? So, ang po is yung what's we call that? Ang passage po natin ngayon, ang message po natin sa gabing ito is about the foundation. Ano po? Ang sabi po sa Bible, sa Matthew 7, sa 24 po, and 25, therefore, anyone who heard this word of mine, kaya po sabi ko, salita ng Diyos ang ating foundation, and build, and put them into practice,
and put them into practice. It's like a wise man who built his house on the rock. Ano po? Sa 25 po, the rain came down, the stream rose, and the winds blow, woo, and beats against the house. Woo! Ginanon po yun. Nag-blow. Na? Yet, it did not fall. Hindi po natumba. Bakit? Kasi meron po siyang strong hold the foundation. Amen and amen. Because it had been founded on the rock. Amen po. Ang sabi nga po sa 24, di po ba sabi? At sa Tagalog po, basahin natin. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino. Matalino. Sa isang taong matalino. Na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. Ibabaw ng bato. It means na hindi po yung batong maliit lang po yun. It's ibabaw na siyempre sinementohan yun, nilagyan ng concrete at nilagyan marami pong yung mga simento sa ilalim po nun kaya tumatag po yun. Ganon din po tayo. Kailangan ng ating spiritual ay maging matatag doon po sa kasama po tayo doon. It's about our spiritual. Okay po? Itaas po natin kay Lord itong nabasa nating mensahe niya. Ang 25 pa po. Ang sabi, umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen. Thank you, Lord, sa message niyo po. Ang mensaheng ito kay Matthew, Lord God, na nagtayo ng foundation ng bahay, O Lord God. Pero kumapit ang mga salita mo po ang aming tunghayan. Excuse me. Ikaw po ang manguna, Father God, dito, and I need your wisdom, Father God. And all of us, O Lord God, na give us a good wisdom, O Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Okay po. Pasensya na. Ang nagsasalita po rito, nagsasabi, si Jesus po, si Jesus po. Ang sinasabing itinayo sa bato, ang bato po ay simbolo ng isang matatag na bagay, foundation. Ang bato po ay isang halimbawa po. Sa ating po mga buhay na pinaka matatag na foundation natin ay si Kristo. Only God, only Jesus is our strong foundation. Ang tanong po, how can we build a strong foundation? Yun po ang tanong. Well, we have to have confidence. Kailangan may confidence tayo dun. And trust, paniniwala, kalakasan, strength to the Lord, whom we believe, and being obedient. Ayan po. Obedient to Him. Na kahit na anong pagsubok o trial, disaster man po yan na dumating sa ating mga buhay. Sabi nga po is yung wind will blow and disrupt kaguluhan sa ating buhay. But if we stand in God promises, marami pong promise si Lord sa atin. Ano man pong kaguluhan na nangyayari, ano man pong problema, whatever is it, God is always with us. He is our firm foundation. Ay strong foundation po natin si Lord. Ang God words po, ang salita ng Diyos. We have a good, stable foundation. Stable po ang ating foundation pag kay Jesus tayo humawak at kumapit. He's our shelter. Our refuge, our stronghold. Ang sabi po sa Bible, sa Psalm 23 verse 4, no? Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley, one of my favorite verses po, of death, I will fear no evil,
for you are with me. Hallelujah. Amen. Ang sabi po is, God is with us. He will rescue us. At ang salita ng Diyos ang ating foundation. Paulit-ulit ko po sinasabi, ang salita po ng Diyos ang ating foundation. Whatever comes against us, o matabunan man po tayo ng anumang pagsubok, magkapatong-patong-patong man po yan, mag-overwhelm tayo ng mga unos o pagsubok sa buhay. No? We always have a place to run. Meron po tayong tatakbuhan. Our secured, no? Our firm foundation, si Jesus lang po. Si Jesus lang po. Ang sabi nga po ni Jesus, no? Father, your word is the lamp of my feet. Amen. Amen. Salita ng Diyos ang ating ilaw. Ang salita niya ay magiging ilaw sa ating mga buhay. Sabi po sa Bible, buksan po natin ulit ang ating Bible sa Matthew 11:28. Call to me, all you weary and burdened, and I will give you rest. Hallelujah. Amen. So ano sabi po ni Lord? Nakakapag tayo tumawag sa Kanya, no? Na tayo mga nabibigatan sa ating mga problema, ano daw po ibibigay niya? Bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Means, sinasagot niya po ang ating mga problema, kung ano man po nangyayari, hindi po siya natutulog. Nakikita niya po tayo. No? He always watching us. No? Sabi po ni Jesus, is come and I will give you rest. Di po ba? God's hands is open wide. Ganito po yun eh. Okay? Come. No? Lumapit kayo lahat sa akin. Open wide yung kamay ni Lord. Hindi po nakaganito si Lord. Ganon ang pagkakaano niya. Hawak-hawak tayo. No? Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Okay? Hindi yung kung pahinga matulog kayo, bibigyan kayo ng rest of mind, peace of mind, ganun po yun. No? Na pag tayo po ay lumapit sa Kanya, hiyahag niya po tayo. Praise tayo, hallelujah. Alam niyo po, sa experience ko po, nangyayari sa buhay ko po, every time na may nangyayari na mga trial, mga pagsubok dito sa buhay, as a missionary, marami pong trial yan. Maraming stress. Pero God is good. Napapanghawakan po namin. Pag ang asawa ko po nai-stress, no, magsasalita po sa akin. Habang nagkukuwento po yan, nagpe-pray na ako, Lord, hawakan mo po ang puso ng asawa ko, tanggalin niyo po ang stress niya, at ikaw po ang manguna sa buhay niya, ikaw po ang magbigay ng salita sa kanya, yun po ang pinagpe-pray ko. Pero God is good po talaga, at after that, na ano, sabi niya, and you know what, Han, it's really hard, but I love them. Ang dami niyang sinabi. Pero sa end, I love them. I want to treat them, no? To teach them. Ganyan din po ang Diyos natin. Mahal po tayo ng ating Diyos. Siya ang ating stronghold. Ne? Siya po ang ating foundation ng ating mga buhay. Amen po? Amen. Ang sabi nga po is, God is always there for us to welcome us and trust Him. Para pag sinasabi na, halika my child, ne? Kapit ka lang sa akin, humawak ka lang sa akin, ne? Huwag kang bibitiw. Di po ba? Huwag tayong bibitiw sa ating paghawak kay Lord, no? Siya ang ating matibay at matatag na sandigan. Amen. Ang sabi po sa Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Hallelujah. Amen. Yan po ang binibigay ng ating Diyos. Ang Diyos po natin talaga is, excuse me po again, talagang makapangyarihan Diyos. Above everything, siya po talaga ang ating kailangan. No po? At ang
kakapitan po natin si Jesus lang po. Amen. Sa conclusion po natin, mga brothers and sisters, I'm sorry po. Do not fear. I am with you. Huwag po tayong matakot. Ang sabi po is, do not fear. Huwag po tayong matakot, For I am with you. Do not be dismayed. For I am your God. Po? So don't need to be afraid po. God is with us. Is our strong foundation. He's holding us. Hawak po tayo ni Lord. Ganito. Hawak tayo ni Lord sa kanyang mighty hand. Po? Minumold niya po tayo. Hindi pa po siya tapos sa atin. So, siya po ang ating foundation dahil nandito po tayo sa kanyang mga kamay. Hawak niya po tayo. So, brother and sister, don't forget, God is always with us. Nasa atin po ang Diyos. Nakakapit po tayo. Andito po tayo sa kanyang mga kamay. Laki po ng kamay ng Diyos. Hindi kasi laki ng kamay ko. Hindi kasi malaki po ang kamay ng Diyos natin. Hawak niya tayong lahat. Na pag sinabi niya, come and I will give you rest. Di po ba? Amen. So, mga brothers and sisters, ang Diyos lang po ng ating strong foundation. So, there is hope in every trial. We need to trust God in every situation. Amen po. Last ko po is call to me and I will answer you. And I will tell you a great and unsearchable things you don't know. I am your strong, firm foundation. Amen. Thank you, Father God. Thank you po, Lord God, sa araw na ito, sa gabing ito muli, O Lord God, na binigyan mo kami ng pag-asa. Hallelujah. Pinakita mo sa amin, Lord, na ikaw ang aming stronghold, na sa iyo kami magtiwala. Ikaw po ang lahat sa amin. Sa buhay po namin, ikaw ang nag-aayos. Ikaw ang naglilinis. Ikaw po ang nagmo-mold o nag-aalis ng mga problema, nag-aayos. Sumasagot sa mga panalangin namin, Lord, marami pong salamat at ikaw ang aming Diyos sa buhay. Marami pong salamat at pinili mo kami. You choose us. You anoint us. Lord, we are here. Use us to go and spread your word. Sa gabing ito, Lord God, itinataas ko po na marami kaming natutunan, na meron kaming mai-share. Lord, ibigay mo po sa amin ang mga tao na gusto mong ma-share namin. Ilapit mo po sila sa amin din. Sa paghahayo po namin, O Lord God, nandoon ka na po. Nauna ka na po sa amin. Marami pong salamat, O Lord God, muli sa gabing ito, sa pangunguna mo ng Holy Spirit. O kasama namin, Lord. Nothing in this world can separate us from your love. And nothing that we can handle here in this world, O Lord God, na magiging strong foundation namin kung hindi ikaw lang po. Lord, itinataas po namin muli ang mga tao na hindi pa po, Lord God, ang mga kapatiran na hindi pa po deep o hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord. Pray ko po, Lord God, na makakilala na po sila sa iyo. Tanggapin ka po nila na maging Lord and Savior po nila, O Lord God. We love you, Jesus, and we depend on you.
We give everything to you, O Lord God. Here I am, Lord. Send me. Yan po ang word ng bawat isa. Here I am. Send me. Here I am, O Lord, ala pool. Send me. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Good night po. I love you all.